Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Nako mga kabibig, tila yata pumiyok, nanginig sa takot ang ilang kongresista dahil sa death penalty ang kaparusahan sa mga kurakot na opisyal. Kung walang tinatago, bakit pipigilan nila ang bill ni Zamboanga Representative Kaimir Adan Ulaso? Nag-file kasi ng bill si Zamboanga Representative Kaimir Adan Ulaso kung saan na death penalty by firing squad ang mga politiko na kung saan ay mapapatunayan na corrupt, plunder, graft at malversation ang ginawa nilang kabalastugan sa pera ng bayan. Nako, may isang kongresista na pero parang nagprotesta sa bill na ito. Ako naman, kung wala akong tinatago na politiko, payag ako diyan, 'di ba? Para naman yung ibang politiko na hindi na matatapos ang kanilang pagiging korap, ay nako, matatapos na rin at maging seryoso sila sa pagbibigay ng maayos na programa ng Pilipino. Hindi yung parang may mga tinatago at ang bubusog na mga bulsa nila. Alam niyo kabibig, ang ito halang ha, hindi naman kay sino man kasi sila onyo Representative Paulo Ortega nagprotesta hinggil sa bill na ito. Pero sabi ng ilang netizen, kung wala kang tinatago, bakit ka na magpoprotesta? Ano ba yan, di ba? So, heto kabibig, i-share ko sa inyo ang kanyang interview. Kasi sa interview niya, ito La Union Representative Paulo Ortega on January 22, 2025, nag-comment sa bill filed by Zamboanga Representative Kaimir Adan Ulaso, which would impose the death penalty by firing squad for those found guilt by the Sandigang Bayan of corruption, plunder, graft, and malversation. Ortega said he was not in favor of the bill because it would instill fear and fail to resolve the issue of corruption in the country. Oh, bakit? Ay nako, walang ibang solusyon, sabi ng isang netizen, pamatayan. Hala, grabe, di ba? Gigil na gigil ang mga netizen na, sige, i-push na yung bill na yan para makikita natin kung sino mga kung sino mga politiko ang mga corrupt at firing squad. Tigi talaga. Ito kabibig ha. Nagsalita si Ortega. Baka may punto din si Ortega mga kabibig, di ba? So pakinggan natin si Ortega sa kanyang komento, si Paulo Ortega tungkol sa bill na ito. Okay? Let's proceed. Member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights ng not only for the yung injustices na alam natin, pero lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. Medyo medieval nga po. So kaya nga po siguro pwede natin pong pag-aralan para pag nalagay po sa komite, then hindi ko lang naman po kasi kaisipan to. 300 plus po kami na boboto dyan at may kanya-kanyang opinion, research, saka rebuttals din po dun sa mga provision na iniaahin nila. So talagang lahat naman po ng bill, hindi lang naman po itong firing squad na bill ni Congressman Olaso, pero lahat po ng bill naman na papasok, ganun po yung diligence na papasok ng mga members para pag-aralan. Medyo kapos na nga po sa oras. Pero sir, the Philippines has a strong anti-death penalty position kasi last year, December lang po, ang Philippine delegation to the UN General Assembly kasi voted yes sa moratorium ng death penalty. How do we bridge yung policy and position differences ng national government sa bill na ito? Well, maraming ways na para i-address yun. No? Sabi ko nga, pag-aralan, may statistics, meron ding position yung mga different representatives saka yung mga kasama natin, not only in the House of Representatives, but
other departments, the Senate. So parang ano ba, parang kung ako naman, kung wala akong tinatagong corruption sa buong buhay ko, bakit ako matatakot, 'di ba? Tayo firing squad, 'di ba? Mga kabibig, makilala na natin kung sino yung mga kurakot. Sino kayang unang ma-firing squad? Nako, ewan ko kayo mga kabibig ha. Still makinig pa tayo. Yung ating president, of course. But for me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Malabo na talaga sa For me, kung sa akin po. Pero sa tingin niyo po ba magiging malakas na deterrent ito against corruption? Well, corruption kasi is cultural eh. Para sa akin, cultural siya. Socio-cultural siya. So, it will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. So, ang corruption kasi before Christ pa yata. Parang it's one of the oldest kasi pag-uugali saka kultura eh. So there's also a need na magkaroon ng kultura ng anti-corruption so that you can beat corruption. Kasi ang source niyan nasa puso sa utak. So siguro maganda you tap it from the grassroots. Kaya nga po tayo may mga courses ng values education. Wow. Malalim yan. Hindi siya one trick pony, hindi siya one shot policy. It has to be on the grassroots level. Sa pananaw ko po. Meron din, in fairness, not only corrupt officials. Di ba nasimulan yun na yung good governance na committee, edi isulog yun na rin itong death penalty. Di ba? Gusto nyong ma-impeach si BP Sara kasi magnanakaw daw, may mga katiwalian si BP Sara. Kung ako sa inyo, suportahan nyo ang death penalty. 'Di ba? Para magkaalaman na lahat. Gusto nyo nag-imbestiga kayo kay BP Sara. Tapos sabi pa ni Dan Fernandez na may mga mabibigat na ebidensya laban kay BP Sara. Pero si BP Sara hindi guilty, hindi ibig sabihin guilty. So kung merong isang isang congressee o representative ng House Bill number 11211 introduced by Representative Kaimer Adan Tiulaso, kung ito ay pwedeng ma-connect sa impeachment case, tapos matanggal yung isang politiko kasi nakitaan ng nagkasalat ng graft and corruption, malversation of public funds and pandarambong, edi aside from matanggal siya sa pwesto, edi tsugi, firing squad. Edi mas madali ang problema, di ba? This act shall be known as Death Penalty for Corruption Act. Ito pala yung Death Penalty for Corruption Act. Yung House Bill number 11211. Okay, let's continue kay Ortega. Kasi parang nasi-single out naman po yung mga government officials. In any company, organization, I'm sure there is some way, shape, or form ng corruption. So malamang, sabi ko nga, it's across the board. It's cultural, it's all demographics yan. So lahat tayo nga, sabi ko, at some point, meron kang temptation, magkakaroon ka ng tatanungin mo yung sarili mo. It's a matter of how you address it. Saka sabi ko nga, pag buo yung pundasyon mo, alam mo kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Pero alam niyo mga kabibig, ang laman kasi ng ang title ng House Bill number 11211, an act imposing death by firing squad for public officials only, from president to lowest barangay official. Hindi ko magets yung in-explain ni Ortega, 'di ba? Nagfo-focus ang bill na ito sa mga public official. Una, presidente hanggang lowest barangay official. So kung mapapasa ito, so lahat ng mga barangay official, ang presidente natin, ang kongresista, ang mga senador, gobernador, ay napaka-holy na nila. Talagang matatakot na sila maging corrupt. So kung walang korupsyon,
maging progresibo ang ating bayan. Marami mga project na kay ganda, 'di ba? Marami mga programa ang ating gobyerno kasi takot ang isang politiko na magorgor by firing squad. 'Di ba? Ang nakikita ko dito positive impact talaga. Pero may mga negative din na mga ayaw natin diyan sa death penalty. Ang tanong, paano natin susolusyunan ang problema ng ating bansa kung ang ugat ng ating problema ng ating bansa ay korupsyon? So to lessen corruption, pwede itong House Bill number 11211, 'di ba? Nako, makakapasa kaya ito? Ay ewan ko kabibig. Kasi yung iba kasi parang natakot na. Nakakatakot daw. Sabi ng mga netizen, ito ang mga komento ng ating mga netizen, ha? Alam mo naman ang ating mga netizen, magko-comment talaga sila, oy, sa issue na ito. Ano? Ito ang komento nila, naku, natakot na naman sila. Bakit ba sila matatakot kung wala naman silang tinatago? Sabi ng isang netizen. Ito pa, ang sinasabi ng ilan, hala, takot si Ortega? Hindi, nag-explain lang si Ortega. May pumiyok na. Takot ka na takot ba silang masampulan? Hala, masampulan. Sino kaya ang masampulan? Kapareho lang 'to ng war on drug policy. Ang taong galit sa war on drugs ay mga adik or may kinalaman sa droga. Ang taong ayaw sa death penalty, malamang kurakot at nakapangurakot na. Yabang-yabang, 'di ba? The first person to react, you know the rest of it. Ang magnanakaw sa pera ng bayan ay walang karapatan dahil maraming mamamatay sa gutom dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama. Isang politiko nagnakaw ng bayan, ilang bang Pilipino ang nagsasuffer? Ilang bang Pilipino ang pinatay mo kung ikaw ay kurakot? 'Di ba? Hindi ka mahatulan ng kamatayan basta wag kang gagawa ng labag sa batas. O ano ang ikakatakot mo? Dalawang rason kung ba't ayaw mong mapasayan. Una, may balak kang magnakaw sa kaban ng bayan. Pangalawa, nagnakaw ka na sa kaban ng bayan. Posible, di ba mga kamibing? So yun ang mga ilang komento. Palatandaan ng korap, mag-disagree sa bill. Hala ka! May karapatan bang mabuhay yung sadyang nagpapahirap sa buhay ng milyong-milyong tao dahil sa kasakiman? Subukan yung ipasa at nang malaman natin kung epektibo nga ba o hindi. May nag-react, sunog na sunog. Iba, siguradong ibubully nila ito. Ang maunang tumilaok, siyang nangingitlog. It's a challenge sa inyo kung talagang para sa tao kayo. Ang di pipirma at di papabor, siyang kurap. Hala. Of course, no politician will be in favor of this bill. Since most of those being charged are politicians, it could be translated as pointing a gun against them. Nako, may natakot na. Ubos ang politiko sa bansa from barangay to presidente. Real talk, walang elected na hindi korap. Those who oppose the bill are clearly the ones and the would be in the future. Really great lawmakers we have in the country. If you are nothing to hide, vote for the bill. Sabi ng mga netizen at nagkomento tungkol dito. Nako. Section 1 pala dito, title, This Act shall be known as Death Penalty for Corrupt Act. Section 2, Declaration Policy. The state recognizes that corruption undermines public trust, weakens democratic institutions, and divert resources meant for national development. As such, a state shall impose the hardest penalty to deter and eradicate graft, corruption, malversation of public funds, and plunder committed by public officials. Tama, mga kabibig. Coverage. Ano ba ito? This act applies to all public officials, whether elected or appointed, including officials in the executive, legislative, judicial branches, as well as those serving in constitutional commissions, government-owned and controlled corporations, and other instrumentalities. It also applies to the members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. So, malawak ang scope pala ng House Bill 11211. Hanggang police, hanggang barangay, captain, kagawad, paki-iski nga ba? Nako. Paano na kaya ito? Imposition of death by firing squad. Nako, firing squad talaga. Effectivity, the act shall take effect 15 days after publication in at least 2 papers of the general circulation of the official gazette.
Firing squad mga kabibig, so marami palang firing squad dito. Naku, marami palang kurap na politiko. Sabi nga ng mga netizen, ang unang magre-react, siya ang kaduda-duda. Di ba? Takot na ba sila? Ito pa, by the other word, you should know them. May karapatan bang mabuhay ang mga kurakot? Palatandaan ng kurap, mag-disagree sa bill. Dalawang rason kung bakit ayaw mong pumarma o mapasa ang bill. May balak kang magnakaw sa kaban ng bayan, nagnanakaw ka na sa kaban ng bayan. Dalawa lang. May balak ka bang may balak ka pang may balak kang magnakaw? Pangalawa, nagnakaw ka na. So, yun lang po mga kabibigyan ating Libes Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.